So, ibig sabihin, the more na lumalapit tayo, the more na nalilinis tayo. Pansinin po ninyo. Gusto mong makapamuhay ka ng maayos? Palagi ka pumunta sa church. Palagi ka pumatid ng cell group. Kasi kung sasamahan mo palagi ang ka-cell group mo, puro merong sunlight, ano kayo mangyayari sa iyo? Ka-cell group mo, sunlight ang palagi kasama ninyo. Ka-cell group mo, palagi yung pinag-uusapan tungkol sa buhay ng ibang tao. Ka-cell group mo, pinag-uusapan yung mga bagay na palagi nasa isip lang eh, paano ba tayo lang? Minsan may lumapit sa akin sa bahay ko mato. May nakita ko. May kumatok sa bahay. Ang sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko alam kung sino nagturo sa akin. Baka isa sa inyo, tinuro ako. Hindi ko alam. Pagdating sa bahay, sabi niya sa akin, Pastor, kayo ba yung pastor? Oo, bakit po? Kasi may offer po ako. No? May offer po ako para yung mga membro po ninyo, maging maganda buhay, yung mga membro ninyo matulungan po natin. Parang magandang sounds na maganda. Siyempre, sino ba naman ang leader ng church ang ayaw umano yun? Mangyari. Kaya lang, magsasalita siya rin at may offer siya ng something. It's a big, big no dito po sa akin. Kasi kung meron na tayong pinopromote dito ng gagandang buhay natin, walang iba kung bisyon. Hindi yung kung anong bagay. Bagamat minsan nagkakali po ko, meron po akong pinapasok dito, kaibigan ko, pero hindi na ako umulit nun. Kasi dapat ang church, para lang po, purely God's business. Wala na pong iba. Kaya kung napapansin po niyo, kahit dito sa atin, marami na po, kandidato gusto magsalita dito sa atin. Hindi ko po pinapayagan. Bakit? Kasi para kay Lord lang po, hindi para kung kaninong kandidato. Tama? Kaya sabi mo sa katabi mo, sino ba iboboto mo? Sabi tinanong mo, sino iboboto mo? No? Kaya, kahit nakilala ko pa ngayon, pag sasabi rito, nasa ano natin dito natin, magsasalita rito, it's a big deal, no? Magagaling mo sana si Kuya Chris at si Kuya Ton. Meron pang usapan na namin yan, na hindi mo pwede talaga dito magsasalita. Yung mga kampanya, hindi pwede. Kung meron mo tayo sa kampanya, walang iba kundi si Lord lang. Takas natin si Lord, walang iba. No? Kasi yung tao baka mamaya, payagan natin magano rito. Tapos gumawa ng hindi maganda, sino mapupulaan? Ang Church ni Christ. Hindi na naman tayo eh. Kung di sabihin, ganyan naman yung mga Kristiyano pala dyan. No? Pinayagan. Tapos habang nagsisesyon, puno ng pinagagawa. Hindi po natin gagawin yun. No? Hindi na po natin gagawin dahil nangyari na po nagkamali. No? So kapag nagkikita-kita tayo, lagi natin inaalala ang ginawa ng ating Panginoon. Di ba? Sa panglinis ng ating kasalanan. Pero kung mapasilip po ninyo, palagi sa huling ng service natin, sinasabi ko palagi, maging simple doon, na kailangan magpalinis tayo. Inaalala natin ito. Kailangan talaga isurrender natin yung buhay natin kay Lord. Kasi ito lang yung tanging paraan para tayo magkaroon ng malinis na puso. So, nangyayari lang yan tuwing may service mo tayo. At even during sa cell group. So, again, kung wala ka, kagaya yung sinasabi, yung sa binasa natin kanina, kung wala ka rito, saan ka kaya mapupunta? Ano kaya ang gagawin mo? Ano kaya bibigyan mo na importansya? Minsan, nasabihan po ako ni ating senior pastor. No? Sabi ko, nagsabi kasi ko, Pastor, pwede ba akong mag-live ng kahit 1 year lang? Sabi niya sa akin, Pastor, ano gagawin mo pag-live mo ng 1 year? Oo nga, no? Ano kaya gagawin mo pag nag-live ka ng 1 year? Kaya isipin mo yun, pag mag-live ka ng 1 year, ano gagawin mo? Salamat, naisip niyo na. Hindi mo alam kung ano gagawin mo, tama? Hindi mo alam. Pero ito, huwag natin kalitaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Bakit? Kasi ito yung kaparaanan. Kaya nga ang salita mo ng Lord, double-edged sword. Bakit double-edged sword? The more na sinasabi ko, kagaya ko, kaya ito, kay Chris. Pag sinabi mo ito, ikaw mismo ang unang-unang tinuturuan ng Lord. Kaya
kahit po sino sa inyo rito, pag nagbahagi ka ng salita ng Diyos, ikaw mismo ang tinatamaan mo na. Hindi mo may nabahagi ito ng may kapangyarihan kung ikaw mismo hindi mo naranasan. Parang ganito, di ba sinasabi niya? So pagkabilinis ng ating puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Kung hindi mo naranasan yan, hindi mo may babahagi yan. Sino po rito naniniwala malinis na yung kanyang puso? Wala pa. Ako, delikado yan. Dahil tayo, tinanggap natin si Kristo, humingi tayo ng tawad at tawag sa atin, may malinis na po tayong puso. Ako dapat yata bumalik tayo doon ha. Mukhang ikaw mag-ano yan. Ikaw magpapano nyo. Kasi dapat alam mo natin yun. Ready ko ba ha? Alam niyo ba na tinanggap natin si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas? At humingi tayo ng tawad, tayo po ay malinis na. Again, hindi ko sinasabi na dahil malinis ka na, hindi ka na nagkakamali. Nagkakamali pa rin po tayo, kaya lang, dahil nandyan, yung ating Panginoon, siya yung namamagitan para sa atin. Alam niyo ba na araw-araw yung ating kalaban ng demonyo, ina-accuse tayo kay Lord? O, tignan mo yun si kapatid na Romy. Ang daming ginagawa pa niya yung mali na hindi tama. Ina-accuse ko. Pero meron tayong tagapamagitan, kaya ng Kristo namamagitan para sa ating mga pagkakamali. Ano sasabihin ni Lord? Pag inakusahan tayo, ay hindi. Yung si Romy, pinatawad ko na yan, nilinis ko na ng banal na dugo ko ng ating pa. Kaya nga Kristo Nakalimot nga lang yung Kristo, ginagawa yung iba, tagapamagitan ginagawa tagapamagitan sa sakuman. Yun ang hindi maganda. Hindi nyo ba alam yun? Kasi ang ibig sabihin ng Kristo, tagapamagitan. Sa totoo lang, sinalaula nila. Binastos nila. Yung Kristo nilagay nila sa sakuman. Kasi yung Kristo, yun ang talaga namamagitan doon sa mga nagsasabog. Pero wag po natin gagamitin yung Kristo natin na tinanggap bilang hindi tagapamagitan siya ng ano. Wag po. No? Nasa laula yung pangalan ng ating Panginoon dahil sa ginawa. No? Dahil sa ginawa po nila. Again, kung saan ng ating Panginoon, na tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. No? At yun ay nangyayari sa ating during sa gawain ito. Kaya nakakalungkot po. No? Pasensya na po kayo, palaging ganun po ako kaano. Kapag nasasabihin ko sa inyo, kapag wala ka dito, ano kaya mangyayari? Hindi ko sinasabi na mapapahama kapag wala ka rito Kaya lang, isipin natin mabuti. Matutuwa kaya si Lord pag wala tayo? O kaya lang sana mo nasa ibang lugar ka, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, walang problema yun. Kung naibabahagi natin. Pero pag wala ka rito, saan ka nandun? Baka mamaya, wala ka rito dahil ano ka? Sana pagkatapos nito, wala tayo ron, ha? Kaya sabi mo sa katabi mo, ha? Pumunta ka. Sana wala. Lalo na ngayon. No, baka namin, nakinig kayo, pawis na pawis ka, tama? Tapos may tatakpa yung gamit mo, buhaya. Lakos No, tapos sa talaga ito, samta, again, hindi mo natin sila binabastos. Hindi mo natin sila binabastos. Kaya lang, tayo na nalaman natin yung tama, nalaman natin yung totoo, na dapat ang itinataas lang, walang iba kundi si Kristo. Wala na pong iba. Kahit yung nanay niya, hindi natin dapat itinataas. Kahit yung kanyang kapatid, hindi natin pwede itaas. Kahit yung kanyang tatay. Kasi narinig natin, Sus Mariosep. Pinagsama. Jesus, Maria, Joseph. Alam niyo ba yun? Pag nagsasalita ng Sus Mariosep, pinaisip, pinagsama. No? Again, dapat manindigan po tayo. Manindigan tayo. Kasi alam naman natin yung tama, pinatawag na po tayo, tapos babalik na naman tayo doon. Ano tawag ko doon? Kasi sabi ko, nagbago na nga siya. Nagbago na? Pwesto. No, yung lang sa lahat, nagbago lang pala ng pwesto. Sana hindi. Kaya sabihin mo sa katabi mo ulit, huwag sana. Talagang totoo sana nagbago.
Again, bakit tayo kailangan magkita-kits lagi? Letter C. Para lumapit tayo, para maging matatag. 10:23. Para tayo ay tumatag. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag mag-aninlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Verse 24. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa natin ng mabuti. So pag nagkakaroon tayo ng meeting, pakibalik natin 23. Pag 23. Balik mo. Yan. Sabi dyan, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Kapag tayo, sino pong naniniwala nito kapag wala kang pag-asa, anong mangyayari sa'yo? Alam niyo ba ang ginagawa ng mga walang pag-asa? Nag-harikiri. Wala ka ng pag-asa eh. Karamihan na nagpapakamatay dahil nawala siya ng pag-asa. So kapag wala kang pag-asa, ano tayo po pwede? O yung iba naman, nababaliw. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman mukhang baliw eh, di ba? Kasi merong pag-asa yan. Kaya hindi yan mukhang baliw kasi merong pag-asa yan. Sabi, huwag mag-alinlangan pa. Dapat tayo hindi tayo nag-alinlangan sa pinaniniwalaan natin. Dapat yung salita ng Diyos pinangahawakan natin. Huwag tayo mag-teka. Baka naman may iba ka. Sana walang ganun. Yung nag-aalim ka ba, nag-alinlangan ka pa dito sa salita ng Diyos. Baka naman may iba ka. No? Baka meron pang ibang libro na makakatulong. Yung tipong kailangan, meron ka rin yung alam mo ba yun? Yung TM, kailangan ko magta-trans meditation. Ito na po. Ang sabi ng Lord, talaga naman kailangan mag-meditate tayo. No word of God. Hindi ng iba. Magsisindi ka pa ng kandila. Baka masulog pa yung bahay ninyo. No, yan kasi mga magsisindi pa ng kandila. Tapos mararamdaman na niya, lulutang na siya. Wow, heavy. Yung lulutang, piling mo lumulutang ka, tapos biglang may kumatang, ayan, nabagsak ka tuloy. Kasi nagulat ka, nabagsak ka, bumagsak ka dahil nagulat ka. Again, ito po, ito yung sandigan natin. Huwag na tayong mag-alinlangan. Bakit? Nandito yung kanyang mga pangako. Lahat ng bagay na kailangan natin, nandito na. Ang gagawin na lang natin, i-meditate natin. Ang gagawin na lang natin, paniniwalaan natin. Ang gagawin na natin, palagi natin alalahanin. Kasi nagiging problema, nakakalimutan natin. Paano hindi mo makakalimutan? Pag mag-meditate ka, nag-devotion ka, once a week, makakalimutan mo talaga yan. Yung araw-araw, kasi nakakalimot pa tayo. Tama o hindi? Nakakalimot tayo yung araw-araw naman. How much mo pa kaya kung sa naman isang linggo? O kaya, tuwing birthday mo lang siya magbabasa? O kaya yung iba, pag malapit na mamatay. Alam mo ba na maraming mga tao na hindi nagbabasa ng Bible, kung kailan mamamatay na, tsaka na nag-isip na magbasa. Dito daw mo sa hospital. Pero marami na ako na-encounter na gano'n. Ano bang ano yung pastor, baka pwede pakibasahan ako ng salita niya. Bakit? Kasi ngayon lang ako nakakapagpakayon ko ng maririnig ko siya. Ha? Kung kailan ka mamamatay, tsaka mo naalala na magbasa. Diba? Kasi meron tayong mga gano'ng ugali eh. Natotoo lang. Pag bata pa, ay, hindi mo na akong seryoso sa pagiging Kristiyano. Bata pa ako eh. Pag nagkaedad-edad na, naku, bata pa ako, kaya marami pa akong gagawin. Siguro pag medyo na ako, pag okay na ako. Nung nakatapos na, magtatrabaho na. O, siguro magagamit ka na sa church, magagamit ka na. Ay, kailangan po muna mag-ipon muna ako. Okay. At siyempre, tayo naman mga leader, alam mo sasabihin mo, hindi, kung may impyerno ka, pag hindi ka naglingkod ka, hindi naman natin sinasabi yun. O kaya, mapapahamak ka. Hindi ka magaganda po yung mga tayo gano'n eh. Pero yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag hindi mo siya inuna, bakit ka naman yung unahin sa lista ng pagpapalain niya? Ganun ba kasimple yun? Pag hindi mo inuna si Lord, bakit ka naman niya ipapriority sa pagpapala? Ang priority niya, yung mga tao na talagang tapat. Ang inaasahan niya ay salita ng Diyos.
So magugulat ka na lang. Bakit siya palagi pinagpapala parang lahat ng binuhos ng Diyos yung blessing puro sa kanya? Nakikita mo ba kung paano siya nabubuhay? Tingnan mo, sabihin mo, bakit siya pinagpapala? Ikaw pinagpapapalo. Siya pinagpapala. Ikaw pinagpapalo. Bakit? Hindi ka naman sumusunod eh. Number 1 lang, nagbabasa ka ba araw-araw? So kung hindi ka nagbabasa, huwag po kayo magagalit sa akin kasi parang nagagalit po kayo tingin ko sa inyo. Huwag po kayo magagalit sa akin ha. Sinasabi ko lang mo sinasabi ng salita. Pag hindi mo binigyan ng importansya si Lord, hindi ka importante sa Kanya. Eh yung hindi nga tayo importante sa Kanya, yung hindi nga siya binibigyan ng importansya, buhay pa tayo. Binibigyan pa tayo ng chance ng Lord. How much more kaya pag inuna mo siya? Isipin mo mabuti. Alam mo lang yung sinasabi ko, kukumpara ko sa tatay, nanay. Pag yung anak mo, inuuna ka, palaging sinasabi, ay, pagod ka na ba? Gusto mo yung chinelas mo tayo? Pag dumating ni nanay, pagod mo, nay, pawis na pawis yung likod mo. Nalagyan mo ng face towel, yung good morning sunshine. Ganyan, towel. Tapos, nay, pagod na pagod kayo. Pahinga muna kayo, ako na po maghuhugas ng plato. Ano kayong gagawin ng nanay at tatay mo? Naisip nyo ba yun? Kung yung nanay at tatay natin ganun tayo pagpapalain, how much more kaya sila? Pag-iwanan natin siya. Pag inuuna mo siya, hindi po pwede na ikaw ay hindi niya pagpalain. Of course, hindi ko po inaano na susunod ako yun para pagpalain mo. Hindi. Kaya tayo, parang ganito, mga anak, bakit ka ba sumusunod kay nanay kay tatay? Dahil bibigyan ka ng load? Di ba dapat ang ang motivation kaya ka sumusunod kay tatay at nanay? Dahil mahal mo. Tama ba? Yeah? Okay ba sa'yo ba yan? Susunod sa inyo si Destiny dahil hindi, meron ako, may nakita ko, tinatago si mami na pera bibigyan niya sa akin pagsunod. Okay sa'yo yun? Di ba? Hindi! Hindi! Andrea, si Mami Chona, ano kaya? Susunod ka lang ba sa kanya dahil nakita mo, naku, sa testamento, number 1 ako sa testamento. Eh, Old Testament pala yun. May New Testament na pala. Subak pala yun ang number 1 sa New Testament. Ano yung reaction ko? Di ba? Ibig ko sabihin, sumunod ka lang. Sumunod ka lang, huwag ka na magdalawang isip. No? Huwag ka na magdalawang isip, sumunod ka lang. No? Baka mami, hindi kayo sama sa testament. No? Nakakalungkot yun. No? Kaya nga, again, balikan natin, Hebrew 10:25. Tingnan niyo po, 10:25. Ano sabi dyan? Hindi ako nagsasabi ha. Si Pablo, sinulat niya. Ano sabi? Huwag nating kailigtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitiwan. Pag sinabing magkakaligtaan, ano nasa isip mo? Palaging dapat nasa mindset mo ay hindi. Pag Sabado, walang pwedeng mag-invite sa akin. Lalo maabutin ako ng alas 2 ng madaling araw. Magsisimba ako kinabukasan eh. Walang po pwedeng mag-invite sa akin. Kahit bayaran pa ako, hindi ako pupunta. Kahit ano pang gawin ako sasama. Bakit? Gaya ng nakasanayan ng iba. Kapag nakasanayan na natin na tuwing linggo, matik nandito ka, tuwing Sabado, matik hindi ka nagpupuyat, tuwing Sabado, nakahanda na yung pantiin mong damit, nagpupunta ka sa simbahan, hindi mo makakalimutan yan. Matik yan. Alam niyo po, maraming mga nagtatrabaho. Ay, marami pong, sino po yung dito yung pumapasok sa, yung talagang Monday to Saturday pumapasok ka. Yan. Di ba hindi mo nakakalimutan yung araw? Alam mo kagad, dahil pang 14, ako 15 bukas. Alam mo yan? Swerte kinabukasan, alam mo yan. Di mo nakakalimutan yan. Di mo nakakalimutan. Bakit? Kasi alam mo yun yung mangyayari. Di ba? Bilang mo yan. Pero mayroong ginausap na tao, hindi na niya alam ang araw. Bakit? Kasi hindi na siya nagtatrabaho eh. Ano yung sabihin? Pag hindi ka nagtatrabaho para kay Lord, makakalimutan mo yung araw na. Hindi mo mapapansin. Ano yung araw? Araw na dapat ibahagi siya. Araw na sabihin ng tungkol kay Kristo.
araw na gusto ng Lord darating eh. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Tingnan mo ngayon, isipin mo mabuti, analyze mo. Nakaka-encourage ka ba na sa iba? Pag pumunta ka rito, nagbibigay encouragement ka ba? Ayun ka lang. Andrea, pag pumunta ka rito, hindi mo kasama si ate mo, na-encourage ka ba? Di ba nakakalungkot? Kumari na lang sa susunod niya, kasama na si Mami, no? Kasama na si King. Nandito na rin. Di siya nandito eh. Ibig ko sabihin, kung sino yung katabi mo ngayon, yan ang nagbibigay sa'yo ng encouragement na magpatuloy ka. Kasi sila gumagamit ng tao eh. Gumagamit siya ng tao para tayo encourage. Yan. Pansinin po ninyo, iisa lang ibig sabihin. Pag kaya mo mag-encourage ng tao, ikaw din ay na-encourage. Hindi mo maibibigay sa bagay nang wala ka. Kaya ka nakakapag-encourage kasi mayroong nag-encourage sa'yo. Pero magandang encouragement, yung galing sa sinasabi ng salita. Yung pangako ng Lord. So kung hindi ka nagbabasa, balik na naman tayo. Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka mai-encourage. Maaaring marinig mo. Pero iba yung mismo may personal ka na devotion, nag-aaral ka, may encourage ka. Pag hindi mo ginagawa yung maniwala ka, darating ang time, sasabihin mo sa sarili mo, ayoko nang magsimba. Wala namang dahilan para magsimba pa ako eh. Total, ligtas naman ako. Kaya lang, ang mga ligtas, yung talagang mga disipulo ni Kristo, umaatin. Pansinin po ninyo, yung mga kasama pa ni Jesus Christ, yung mga disipulo, palagi may liban, kasama nga niya palagi. No? Kasama niya palagi. Kaya alam niya yung in and outs, yung nangyayari. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa. Bakit? Lalo na ngayon nakikita natin malapit ang araw ng Panginoon. Ang araw po ng Panginoon, hindi lang dumating yung time na, kasi ngayon mismo, ikaw mismo, biglang may nangyari sa'yo, nakahanda ka ba? Sana, dumating po yung time, tayo, kita-kits tayo sa heaven. Kita-kits tayo sa heaven. Bakit? Kasi ito po yung pinakamagandang celebration na pwedeng mangyari sa atin. Na magkita-kits tayo. Sana. Tayo dito ngayon, tayo may mananalangin. Tawagan ko po ang praise and worship para kantahin po natin yung isang awitin na talaga nakakapaglibak sa tayo po yung manatili. Tayo, kantahin po natin itong isang Amen. Sabi nga sa title natin, Kita-Kits. Bakit po ba tayo nagkikita-kits dito sa church? Ano po ang dahilan? Siyempre, para po magpuri sa ating Panginoon. Tama po ba? Dahil dakila ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Awitin po natin ng God. Gamitin po natin ating mga kamay para papurihan natin Panginoon.
iyong pangalan ay talagang great. Kung iisa-isahin namin yung ginawa mo sa buhay po namin, talagang sasabihin namin, kulang pa yung mga lyrics na yan, kulang, wala talagang eksaktong salita ang pwede namin sabihin dahil sa iyong kabutihan sa amin. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat. At alam ko namin, Panginoon, habang kami nabubuhay sa mundong ito, marami pa kami naharapin at marami pa mga amazing things na ipaparanas mo sa amin. Pero sa oras na Panginoon, sa pagkakataon ito, kapatid, baka mayroon kang physical na karamdaman sa mga oras na ito. Ito yung pagkakataon na pwede mong sabihin sa amin, pang ikaw mismo, sa mga oras na ito, sabihin mo sa Kanya, ano yung dinaramdaman mo? Ano yung physical na gusto mong gawin ng ating Panginoon? Sabihin mo sa Kanya. Bigyan mo ng dahilan si Lord. Bigyan mo ng dahilan si Lord para pagalingin Kanya. Palakasin Kanya physical. Walang ibang paraan. Para bigyan Kanya ng bagay na ito para magpagapit ka sa Kanya. Alam ng Lord ang naman ang puso natin. Alam ng Lord naman ang isip natin kung bakit gusto natin magkaroon ng kagaling ng pisikal. Gusto ng Lord yung desire natin palagi to give honor, to give glory sa Kanyang pangalan. Kapag pinagaling ka kaya talagang ibibigay mo, may ibibigay mo yung honor, yung glory para sa Kanya. Tanggapin mo kagalingan. Ganun lang kasimple yun. I-commit mo yung sarili mo. Ipangako mo kay Lord. Sabihin mo sa Kanya, mabibigyan ng parangalan yung kapangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kagalingan. Emotionally, meron kang problema sa mga panahon ito. Ito yung pagkakataon pwede mo sabihin sa ating Panginoon. Kasi minsan yung problema natin sa ating kapwa, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo mayroong karamdaman. Hinigin natin sa Panginoon. I-reveal na natin sa atin ng Panginoon. Kung kanino tayo nagkamali, nagkasala, lumapit tayo, pakumbaba tayo, bigay tayo ng tawad sa Panginoon. O kung sino man ang tao nakasakit sa atin, tayo mismo, silang kanila. Ang ating Panginoon, ilang beses saktan, pero lahat ng humingi ng yung mga tao na lumapit sa Kanya, binigay niya ng kapatawaran. Actually, kahit hindi pa tayo humihingi ng tawad, pinapatawad na tayo ng Lord. Kagaya ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Wala pang humihingi ng tawad sa Kanya, ang sabi niya sa Ama, Father, patawarin mo po ang mga tao ko dahil hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Kapatid, kasama tayo doon sa mga tao na hindi natin alam ang ating ginagawa. Pero salamat dahil ang ating Panginoon palaging open arms. Sinasabi niya, kung tayo lang ay lalapit sa Kanya, patatawarin niya tayo. At gusto niya, makipag-settle tayo. Ayusin natin yung relationship natin sa ating kapatid. Hindi po pwedeng mahal natin si Lord, hindi natin mahal ang ating kapwa. Hindi mangyayari. Kailangan kapag minahal natin si Lord, lahat ng tao na ibibigay sa ating Panginoon, mahalin natin. Oo, mahalin nakasakit siya, patawarin natin. Lagay sa ating isipan na pinapatawad natin siya. Sa mga panahon ito, may mga bagay na mahal para hindi makapag-serve kay Lord. Ito yung pagkakataon, surrender mo sa Kanya. Ayaw ng Lord na may hadlang para mo itong makapag-serve sa Kanya. Gusto ng Lord, totally surrender tayo sa Kanya. Bigyan mo ang sarili mo sa ating Panginoon. So, magpalataya ka at manalig ka ng ating Panginoon ang tanging pag-asa natin. Sabihin mo sa Kanya, Lord, tinatanggap kita at ako'y sumasampalataya. Hindi ka ang aking pag-asa. Yes, Lord. Financially, nahihirapan ka. Hindi design ng Lord yan. Ang sabi nga ng Lord lahat ng pangangailangan natin ibibigay niya. Kasama dyan yung financial. Of course, dapat mayroon ka muna na maayos na relationship sa ating Panginoon.
Dahil tayong gagamitin na showcase ng ating Panginoon para na ipakita kung gaano nagpapala ang ating Diyos sa mga tao na talagang sumusunod at nagpapasarap sa ating Panginoon Jesus. Lord, pagpalain mo rin ang aming kapatid na diriwang ng kanilang kaarawan. Alam niyo po, Panginoon, kung gaano kasaya ang bawat isa kapag pagdiriwang ng kaarawan ng bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon, iparanas bawat isa kung gaano kami mapalad, nakaabot kami sa ganitong edad sa lahat ng mga. Maging ang mga nagdiriwang na kanyang anniversary. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagtutong ng pagsasama ng isang magkasama. Maraming salamat. Kaya tama lang, Panginoon, na ikaw ang gawin namin sentro sa buhay ko namin, sa aming pamilya, para hindi po masisira ang bonding ng isang pamilya. At tumating na sa punto na magsa-celebrate pa ng kanilang anniversary. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, lokal man o nasyonal, na tunay na magampanan nila ang kinatungkulin ng iba na natakot sa iyo. Para hindi yung sarili nilang diskarte o yung sarili nilang kapakanan ang iisipin mo nila. Ang palaging isipin nila, matutuwa ka ba? Matutuwa ka ba, Panginoon, doon sa kanyang mga decision making o sa kanyang mga gagawin para sa bansa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, bombero, BJP, na siyang ginagamit mo para sa kaayusan, peace and order ng aming bansa. Pagpalain yung bawat namumuno. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga leaders sa churches, sa PCP, lahat po ng mga tao na ginagamit mo para kami lumago sa aming pananampalataya. Lord, sa buong isang linggo, nagawain namin. Kailangan namin ng iyong gabay, kailangan namin ng tulong para sa buong isang linggo, hindi kami magkakamali, hindi kami mabagsak. Pagpus, magtatagumpay kami. At ipagmamalaki namin, sasabihin namin, meron kami isang Diyos na siyang tumutulong sa amin. Naggagabay sa amin. Sa eskwela, sa trabaho, sa komunidad namin ginagalaman, sa loob namin tahanan, maging sa mabuting halimbawa ang bawat sa amin. Lord, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya ngayon palang, Panginoon, nagpupuri ng papasalamat ako kami. Dahil ngayon palang inaagi namin na ang lahat ng dinulog namin, lahat ng binilapit namin sa iyo, dininig mo na. Kaya maraming salamat dahil alam mo namin, Panginoon, na kahit kailan, hindi ka magkakamali at ang iyong mga pangako ay patuloy na pagkakaroon mo sa bawat isa. Nawa, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, at ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus, sumaatin ngayon magpakailanman ang lahat ng anak ng Diyos na naniniwala ay nagsabi na, Amen. 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 Amen.